So ayan, hi guys! Welcome back again to my channel. It's me, John Sunga, of course. So for today's vlog, another informative vlog na naman ang aking i-share sa inyo. And this time, tuturuan ko kayo guys kung paano nga ba mangutang sa GCash. So usapang utang na naman tayo guys. So through GCash naman to. So marami na akong vlog regarding sa mga pwede nating gamitin online loan, lending loan, o yung tinatawag natin na OLA. And this time, ito na yung kumbaga trusted na utang app na pwede nating gamitin, which is yung GCash. Kasi guys, yung GCash, ang tagal-tagal ko nang ginagamit to. So, ginagamit ko to lagi sa mga groceries, pagbabayad ng mga bills, and pag-transfer cash in, cash out, and pwede rin itong gawing business. So, ayan guys. So, ngayon, tutong muna tayo kung paano natin gamitin yung mga tatlong method paano tayo makautang sa GCash. So guys, pero guys, hindi lahat ng mga GCash user, especially yung mga bago pa lamang, kakaumpisa pa lamang na gumamit ng GCash, pwede sa mga sasabihin ko or ituturo ko sa inyo mga loan na pwede nating gamitin dito sa GCash. Ang pwede lamang is yung mga GCash users na medyo matagal nang gumagamit ng GCash, of course. Kasi magbabase tayo sa G-score. Yun. G-score kasi guys, ito yung score na makukuha natin sa GCash kapag lagi natin siyang ginagamit. Kumbaga, hindi siya nagiging stagnant, hindi siya nagiging idle. Lagi mong ginagamit ang inyong GCash at lagi siyang may laman. Yon, tataas ang inyong G-score. So ayan guys, ang unang ituturo ko sa inyo is yung tinatawag natin ang unang na-activate kasi sa akin is yung G-Credit. So, G-Credit guys, para sa mga hindi pa nakakaalam, pwede mo pambayad yung G-Credit kahit na walang laman yung GCash mo guys. Kahit wala kang cash, wala kang laman yung GCash mo, through G-Credit, if na-activate na siya guys, pwede mo siyang gamitin na pambayad sa mga partner merchants ng GCash. Especially sa mga grocery, no, pag emergency, no. Pag emergency at wala na kayong makain, lapit lang kayo sa GCash, lapit lang kayo kay G-Credit. Pwede mo pambayad to as long as na may mga QR code yung inyong store na pagbibilhan. I-scan nyo lang yung QR code, i-generate nyo lang yung QR at sila na mag-i-scan. And yun, may option doon na pwede mo siyang payment as cash or G-Credit. Yan. Ang kaganda, isa pa sa mga advantage ito is pwede mong hulug-hulugan yung pagbabayad mo. Kumbaga, hindi mo siya, halimbawa, nangutang ka ng 5,000 pesos. Hindi naman agad-agad na babayaran mo na next month yung 5,000 pesos. Meron siyang minimum amount due na pwede mong bayaran na pwede paghati-hatiin para hindi ka mahirapan magbayad. And kapag ginagamit mo lagi yung G-Credit mo guys, tataas at tataas yung inyong credit limit sa G-Credit up to 50,000 pesos. So sa akin guys, umabot na siya ng 50,000 pesos. So, ang laki na ng tulong ng G-Credit sa akin. Number 2 is yung natawag natin na G-Loan. Ito naman, G-Loan guys, from the word itself, loan. Yan. Kung sa G-Credit guys, hindi mo siya mako-convert sa cash at pwede mo lang siyang pambayad sa mga groceries or sa mga partner merchant ng GCash. Dito naman guys, kapaligtaran yung G-Loan from the word itself, loan. No? Pwede mong i-convert yung pera mo from G-Loan into cash, pero hindi ka pwedeng magbayad sa mga merchant store gamit yung G-Loan. So ang possibility or ang pwede mong gawin is i-convert mo or kumbaga i-transfer mo. Kapag may naman na yung G-Loan mo, pwede mo siyang i-transfer from other bank and i-withdraw mo, yun yung gagamitin mong pambayad sa inyong sa mga bibilhin mo kahit saan guys. Ang pagkakaiba lang dito guys sa G-Credit is yung mode of payment. Kung sa G-Credit, meron siyang minimum amount due. Pwede mo paghati-hatiin ang amount na babayaran mo para hindi ka mahirapan. Dito naman sa G-Loan, ang G-Loan na mismo ang magbibigay ng amount kung magkano yung babayaran mo. Kung baga hahati-hatiin lang ng G-Loan, may option kasi na kung ilang buwan mo siya babayaran. Pwede 6 months up to 1 year. So ayan. So depende yan. Depende kung magkano yung inutang mo. So yun yung babayaran mo. Hindi ka pwedeng mamili unlike sa G-Credit na merong minimum amount due na pwede mong bayaran para hindi ka mahirapan sa bubabayan. Ang huli kong ituturo sa inyo is yung G-Gift. So ayan guys, G-Gift naman, hindi lahat nabibiyayaan magkaroon ng G-Gifts. Kumbaga pahirapan Ang disadvantage naman ng G-Gifts guys, kasi wala siyang fixed na amount. Kahit na tumaas pa yung G-score mo, depende kay GCash, no?
kung anong amount o kumbaga magkano credit limit ang ibibigay niya sa iyo. Pwedeng umangat, pwedeng bumaba yung inyong G-Gibbs score. G-Gibbs. Kahit na sabihin natin na bayaran mo na siya ng buo, depende pa rin kay GCash kung kumbaga ano lang siya panapanahon. Hindi mo masasabi kung magkano ibibigay sa iyo ng GCash na credit limit sa inyong G-Gibbs. So G-Gibbs naman guys, parang G-Credit dito guys, na pwede mo siyang pambayad sa mga partner merchants. So, ang only difference is medyo mas mataas ang bigayan sa G-Gibbs. Nagamit ko na itong G-Gibbs ko nung bumili ako ng brand new laptop sa SM North EDSA. So, nakabili ako ng laptop worth 46,500. Ang kagandahan nito is, kapag gumamit ka ng G-Gibbs as payment, mode of payment, halimbawa, bibili ka ng laptop, no? Kapag ginamit mo yung G-Gibbs, ang mangyayari nito is, ang mapupunta sa store na pinagbibilhan mo is mag-a-act na siya as cash. Kumbaga parang nagbayad ka na ng buo na pambayad sa laptop. So, meaning, ang ibig sabihin nun, kasi sa ibang store, nagkakaroon sila ng discount kapag nagbayad ka ng cash, di ba? So, dito guys, gaya ng nangyari sa akin, kumbaga yung binili mong laptop is 46,000. So, naging 42 something na lang siya, 42,000. Kasi nga, nag-discount sila ng 3,000 pesos dahil cash na napunta sa kanila yung binayad ko gamit ang G-Gibbs. So, yun, nag-a-act na siya as cash na buo. Pero yung ikaw na lang, ang GCash na lang ang bahala magpa-partial, party-party ng babayaran mo monthly. Depende sa kung ilang taon mo siya babayaran o ilang months mo siya babayaran. So, ayan na muna guys. So, medyo lowbat na ako, bibilisan ko lang to. Hindi pa ako nakapag-charge ng battery. So, yun na muna guys. So, konting ano lang na idea lang para sa mga bagong user ng GCash. At least may idea kayo kung ano yung nilulook up nyo sa paggamit ng GCash. Hindi lang sa mode of payment, hindi lang sa pagbabayad online. Kasi meron pa siyang advantage. Kumbaga meron kang makukuha mga loan at mga credit sa pamamagitan ng paggamit mo araw-araw ng GCash. So nakakatulong yung GCash, hindi lang sa atin. No? Kumbaga magkaroon tayo ng kaalawanan sa pagbabayad natin sa ating pang-araw-araw na pagbabayad ng mga bills, pagkain, ganun, etc., groceries. Kundi nagkakaroon din na ito ng chance para sa atin na makatulong din personally, especially yung mga gipit sa buhay, na gumamit ng GCash, mga loan ng GCash. So ayun na muna ang video ko for today guys. So if nakatulong tong vlog ko, don't forget to LSS, like, share, and subscribe. So thank you very much guys for watching and hope to see you again sa aking next video. Ito pa rin si Jonel.